Kelly Williams, unrestricted free agent sa buong PBA community. Ito ang balitang yumanig sa social media ngayong April 2026. Ang isang haligi ng TNT, bakit bigla nilang nawala sa active roster? Tara at pag-usapan natin yan. Marami ang nagulat at marami ang nagtaka. Sabi nga ng iba, wala raw utang loob ang management. Matapos ang napakaraming champions, lalagay lang sa free agent list ang isang machine gun. Bago natin sagutin ng bakit, balikan muna natin kung sino si Kelly Williams para sa TNT. Hindi lang siya basta player, siya ang puso ng depensa ng tropang Giga sa loob ng halos 2 dekada. Pero ito ang sekreto mga ka-fast break. Ngayong 2026 mas maging nahigpit ang liga sa roster management. Meron lang tayong 15-man active limit. Kapag may injured o kailangang mag-rest, kailangan maging magdiskarte sa papel. At dahil dyan, dito papasok si Justin Chua dahil kailangan ng TNT na dagdag ng laki sa ilalim habang wala pa si Kelly galing sa US. Nagawa ang tinatawag na strategic parking. Nilagay si Kelly sa UFAWR2S or unrestricted free agent with rights to salary para makapasok si Chua sa lineup. Pero may plot twist. Nitong April 6, 2026 lumabas ang balitang hinihintay ng lahat. Reactivated na si Kelly. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ng free agent status niya isa lang legal maneuver para sa ikabubuti ng kupunan. Para naman makabalik ang hari, kailangang mag-step up down at si Gio Hanlalon ang pansamantalang isinakripisyo dahil sa kanyang minor injury. Isa itong chess match na nilalaro ng TNT management. At ano naman mangyayari kay Gio? Huwag kayong mag-alala, hindi siya tinanggal sa team gaya ng ginawa kay Kelly. Si Gio ay nasa unrestricted free agent with rights to salary. Ibig sabihin bayad pa rin siya ng TNT at pagaling lang ang kailangan. Sa oras na mag 100% ang kanyang hamstring, asahan ang isa namang rooster shuffle para maibalik ang kanyang bilis sa court. Ito ang realidad sa professional basketball sa PBA ngayong 2026. Minsan kailangan mag-step down ng isa para ikabubuti ng mas nakakarami. Ang sakripisyo ni Gio ang susi para mabuo ang Twin Towers o ang Triple Towers ng TNT kasama sina Bulbul, Justin Chua at Kelly Williams. Isipin nyo to, sa pagbabalik ni Kelly kasama si Justin Chua at ang 7'3" na si Bol, sino pa ang makakapunto sa paint laban sa TNT? Ito na yata ang pinakamakatattakot na frontline sa kasaysayan ng PBA. Sapat na ba ito para makuha sa 2026 Commissioner Cup ang trophy? Ano ang tingin nyo dito sa ginawa ng TNT? 30 moves ba ito o genius move? I-comment ang inyong opinion sa baba. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Peace out mga ka-fast break.